Okay, so, Si Matthew, ang feeling niya may makakapagbigay ng ibang ka-happiness kay Rufa. Pero tingnan natin, kausapin natin silang tatlo pakiabot. Kasama sa job ng dito yan. Sorry. Yung sino dito siya nag-aabot. Sorry. Nakakapagod, ha? Tumukod yung matanda. Nakakapagod na daw. Okay, first question, Rufa. Bilisan mo na kasi kailangan niyo na uminom. Sorry. First question. Hanggang kailan ka kakapit sa karelasyon mong na fall out of love na sa'yo? Ikaw, Gab, anong sagot mo doon? Hanggat maaari, kakapit ako kasi alam kong mahal na mahal ko siya eh. Kahit nasabihin nang nawawalan siya na gana, gagawin ko yung lahat para manliga ulit sa kanya. Gagawin ang lahat para maibalik yung init na kung anong meron kami dati. Walang hangganan? Wala kang boiling point? Wala kang point na... Hanggang kailan? Paano kung katulad ni Iking na nag-cheat? Iba kasi ako pag nagmahal eh. Lubos din eh. Yung tipong bigay lahat. Alam mo yun, minsan wala nang natita. Bakit yung mga relasyon mo natapos? Ayun lang. Sumobra. Ayun lang. Sumobra. Wala siya nasabi. Sabi niya na yun lang. Kasi di ba lahat tayo may boiling point kahit... Di ba? Oo. Mga hanggang... Cheating po sa cheating. Kaya po, Sino yung sumuko sa inyong dalawa? Ako po. Bota mo, ikaw nung pala yung sumuko. May mga chika ka pa. Kasi po, ako po yung chinit eh. Kaya sakit siya. Kaya nasaktan siya. Yun yung sagot na sa tanong niya. Pag iniloko ka na, kahit gano'n ko Kahit kano mo kamahal. Bitaw na. Ay, hindi. Pero ang tanong kasi, paano kung yung babae o yung karelasyon mo, paano kung yung karelasyon mo may ayaw na sa'yo, pero ikaw gusto mo pa? Hihiwalay ka pag Hanggang nag-cheat kailan? na. Pag nag-cheat na po. Yan. Kailangan may dahilan. Hindi pwedeng wala na akong nararamdaman eh. Pero yung hindi na kita mahal, isn't that enough reason para hindi niya na ako mahal? Tingin ko, hindi naman siguro sapat na rason yun kasi di naman mawawala agad yung pagmamahal mo sa isang tao. Lalo na pag nakasama mo siya na matagal na, kasama mo siya sa vibes kahit saan magpunta. Ayun. Okay. Thank you. Gab? Ayen? So, almost same din. So, liligawan ko siya, then paparamdam ko kung gaano siya kahalaga sa akin. I mean, yung mga pinagsamahan namin, ipapaalala ko sa kanya. Then, siguro after doon, kung hindi na talaga kaya, siguro ako na yung lalayo, unti-unti ko na natatanggapin. Pero sa tingin ko, kung kami talaga, ano man ang mangyari, magiging kami in God's will. Todo niya. Pero kung feeling niya na todo niya na lahat, wala pa din, bibitaw na siya. Matthew? For me po, based on my experience na lang din po, siguro, para sa akin po, darating na lang sa puntong paggising ko, ubus na ako. Kumbaga, doon na mismo yung marirealize ko na lang na hindi na kita mahal. Kahit na sobrang tagal kong hinabol yung taong yun, wala na, parang paggising ko na lang, parang nag-snap na lang po na tapos na. Matatauhan na lang siya. Nakita ko na po yung worth ko. Yun po yan. Ayun. Bibitaw siya pag naramdaman niya na ulit yung worth niya. Rufa, kanino ang first green flag? Kay number 3 po. Bakit? Doon po sinabi niya na bibitaw siya pagka nakita niya yung worth niya. Ganon din po kasi ako. Okay. Matthew, congratulations. May green flag ka na, ha? Aprobado ba kay Iking? Iking, si Matthew rin bang gusto mo dun sa round na yon? Yes po. Okay, thank you so much. Rufa, next question. Next question. Sino ba ang dapat sisihin kapag may isa sa inyo ng partner mo ang nawalan na ng gana? Simulan natin kay Matthew. Ang dapat sisihin? Para sa akin, wala. Kasi darating naman kayo sa punto na kapag nasa relasyon kayo, may ups and downs na tinatawag. So kapag dumating kayo sa puntong nawala na ng gana yung isa, why not try to compromise? Yun po. So para sa akin, wala pong dapat sisihin. Pag-usapan niyo po hanggang sa maayos niyo po. Yun po. Thank you. Gab. Para sa akin naman po, wala din po yung dapat sisihin kasi nag-commit kayo eh. Kahit wala pa sa altar, pero nag-commit kayo bilang mag-partner sa hirap o ginhawa, sa ngiti o sa lungkot.
mananatili kayo kahit na magko-cold na, balik nyo, try pa rin ibalik yung init na kung anong meron kayo dati. Ayun pa. Ba't kayo naghiwalay ng ex mo? Ayun Sabi niya daw, yun lang. Cheating nga daw. Lagi siyang gano'n na. Yun lang. Nasaktan siya. Yun lang. Ayen. So, para sa akin po, siguro wala din dapat sisihin. Good communications lagi. Kasi yung partner natin, hindi lang naman natin siya partner. So, parang kaibigan din natin. So, kung may nararamdaman ka, kung ano yung nararamdaman mo, babe, love, sasaktan ako sa ginawa mo, na out of love na ako sa'yo, pag-usapan nyo para by that time, nakakagawa kayo ng solusyon doon. Then, transparent. Good communication lagi. Oo. Communication talaga is the key to success. To success. Salita. Lahat sila, wala daw sisisihin. Oo. Rufa. Si Ano, Ayen. wait. Sige. Sino? Si Ayen po. Si Ayen ulit ang pinili niya. Okay, so, nakadalawang green flags na Si Matthew yung isa. Yeah, oo. Oo. Tigisa na sila ni Matthew. So, si Ayen ulit ang Ayen. pinili niya. Tapos. Hindi, isang green flag na rin si Ayen. Yes. Hindi, May tig-isa na. nawala ako kasi may itatanong sana ako sa Ano kanya. ba yung tatanong mo? Nung kayo ba naghiwalay, nung sinabi ni Iking na wala na siyang nararamdaman sa iyo, may sinisi ka ba? Wala po. Kasi, pares naman po namin ginusto yun. Tapos, pares din po namin pinag-usapan ng maayos. Okay. So, Ayan, congratulations. Tigisa kayo ng green flag ni Matthew. Yes. Last question. Last question. Ano ang gagawin mo kung ayaw na, pero gusto pa ng pamilya mo ang karelasyon mo? Ayaw na, pero gusto ng pamilya. Anong gagawin mo, Ayen. Ay, si Ayen. So yung gagawin ko po, siguro, kilala ko naman po yung pamilya ko. Siguro, respetuhin nila yung lahat ng magiging decision ko, even sa ganong bagay. Then still, yung communication niya with family, welcome na welcome siya sa family ko. Maybe yung relationship namin natapos, pero dun sa mga tao na naging part nun, still nandyan sila. Friends or anything, communication lagi, ganun. Ganun po ako sa ex ko. May birthday, still invited pa rin sila. Sinasama yung sister niya, kapatid niya. Ganun. Masaya lang po. Matthew. Para sa akin po, kasi yung mom ko po, alam naman po niya what's best for me. And nakita naman din po niya kung gaano kami nagmahal ang dalawa ng ex ko. So, maiintindihan niya po yan. So, kaya kapag ayaw ko na po, kahit sobrang solid po ng pinagsamahan ng ex ko tsaka sa family ko po, mas gusto po niya yung kasiyahan ko. Yun po. Di, pero ang tanong kasi nga, hypothetical siya eh. Paano kung ayaw? Pang bumitaw ng pamilya. Yung pinipilit ka pa rin ng magulang mo na hindi, ituloy nyo pa yan. Huwag nyo yung puputulin yan. Yun kasi yung sitwasyon. Hindi siya yung katulad nung totoong nangyari sa inyo na pumayag yung pamilya, na mag-a-adjust yung family, tatanggapin. Ito, ang tanong niya, hindi nag-adjust yung pamilya. Gusto ng pamilya, ituloy nyo pa. Paano pag ganun yung pamilya? Anong gagawin mo? Hindi ko na po itutuloy talaga. Kasi susundin ko po yung sarili ko, yung nararamdaman ko. Yun nga po, babalik po ako. Yung word ko po yung iniisip ko eh. Kasi ako naman po yung nasasaktan, ako yung nahihirapan. So, hindi naman po nila nararamdaman yung mga bagay na yun. And as well as for my partner na rin po, na pares na rin kami nahihirapan. So, kung susundin namin yun, parang masasayang lang din po. So, Palakpakan ng madlang people. ikaw ang magde-decide, Yes hindi yung family. Gab. Sa tingin ko naman po, ako din po magde-decide, kakausapin ko yung pamilya ko na parang, ang weird kasi pag i-invite ko siya sa mga occasion, tapos paano kung may jowa na ako? Ganun, example. Parang ang weird, di ba, na nandun yung ex ko. Siyempre, ma-off din yung jowa ko. Respeto Tapos, sa current partner mo. Yan. Question, nung mga una, siyempre ngayon kasi okay na yung dynamic sa pamilya nyo. Pero yung mga una, di ba napupunta ka sa isang event na nandun yung present mo at saka ex mo. How was it? Siyempre, uncomfortable yun. Mahirap. Panahon lamang ang makapaglulunas ng mga ganyang mga problema. Mahirap. Hindi siya nasa... Ba't kayo pumapalakpak? Hindi siya na dudulutan
ng sagot o ng, ano ba to? Ng lunas ng ganun-ganun lang. At saka feeling ko, panahon. wala kayong choice kundi to try to make it work kasi may mga bagets eh. May mga anak. Alam mo ang pinakamahalaga? Hindi. Sasabihin mo pa lang. Nagkaroon ng respetuhan. I think yun yung kailangan natin gawin. Let's respect each other. Pero yun sa kanila kasi may anak. So they needed to work together. They needed to... Wala silang magagawa kung di magkita at times, Yes. magkasama. Di ba? Pero kung walang mga bata, Hindi ko alam. magiging friends ba sila? Magkakasama pa Sa sila? pagkakakilala ko sa kanilang dalawa, dahil silang dalawa ay ibang klase mga tao, magkakasundo sila. Pero kung yung choice mo, ipapamit mo pa silang isa, pupunta ka sa isang lugar na nandoon silang dalawa. Ay, Hindi siguro. yung nandun yung isa pero Mahirap yun. mahirap. No? Yeah. So, Rufa, green flag, last na ito. Kanino? Matthew po. Kay Matthew! Matthew, congratulations! Ikaw talaga! Nakadalawang green flags ka na. Kaya naman heto muna ang mga searchy na hindi mo napili. Searchy number 1, magpakilala ka na. Rufa, Hello. sana makita mo na yung true love mo. Ingat ka palagi, tsaka sana pagbutihan na yung magpakatotoo ka lang. Thank you. Thank you. Thank you, Gab. Parang nalungkot si Gab. Huwag kang mag-alala, may catering kami dyan, anak. Eto naman si Ayen. Rufa, si Ayen. Hello po. Rufa, lagi mong pipiling maging masaya. Then, lagi mong tatandaan, laging meron para sa'yo. Thank you. Maraming salamat, Ayen. Ito na yung ex, si Iking. Iking, anong message mo kay Rufa ngayong nakapili na siya ng bago? Rufa, thank you so much for everything, for letting me go. And sana mahanap mo yung mas better at mas deserve mong lalaki para sarili mo. Naiyak si Rufa. Hindi po. May sasabihin ka sa kanya, Rufa? Parang gustong sumama kay Ayen ni itong si Iking. Thank you din kasi hinayaan mo akong nakapasok sa buhay mo, sa pamilya mo. Naging masaya ako sa bonding natin kasama yung family mo. Thank you. Thank you, Rufa. Iking, magmensahe ka na kay Matthew. Matthew, Iking pala. If ever mag-work kayong dalawa, ingatan mo Yan lang. Sige. Thank you. Thank you. Salamat, Iking. Matthew, diyan ka lang muna, Iking. Matthew, tabihan mo si Rufa.